kamusta na, ma'am? Wala po ko, ma'am. Wala po ata ang tatang. Ewan ko. Talagang pinakagaga sa lahat ng anak kong isang to, oh. Maaari naman kumuha ng mabuti-buting karera. Pinilit pa maging teacher. Ngayon, ano? Alila ng buong layon. Dumating na ba anak mo? Oo, narena sa kwarto niya. Ewan ko, hindi ko pa naman sinasabi. Ganun naman pala eh. Eh, ano't bigong-bigo pa? Nakita ko pala itsura ng anak mo. Pinasisiglaban na ako ng galit. Bakit naman? Ako, Ambo, huwag ka lang magbakangangan. Hindi ba ikaw lagi nga itong nakapapansin? Nakangayayat ka sa pagtulog ng anak mo? Paano? Lagi pagod na pagod. Sa tingin ko yung nasisiyahan naman sa pagtuturo ng bata. Hindi, yaman nila. Saan pumayag ka rin lang na yan ang pag-aralan niya. Eh bakit nga ba hindi pa ako papayag? Eh sinakita kong halos patayin ko yun. Ang gusto rin niya ang susundin. Bayaan mo na. Talagang ganyan ang bunso. So? Kung hindi ko lang namang inaalala masisira ang linya ng ating pamilya sa pagkakaroon ng isang anak na hindi ko lang, kailan ako pumayag? Ayaw ka lang maniwala sa akin ng una. At ikaw mo ngayon ang angkal. Oh, ano nangyari? Kung hindi natin kinapang si Norberto, naging inhinyero, papatusin ba ni Marina? Siyempre, isang masalapiring tulad niya ang kukunin ni Marina. O di kaya isang profesor din sa musika. Paris niya. Eh hindi. Naibigan niya si Norberto dahil may sariling dunong at titulo. At nakatulong pa sa pagpapaaral sa mga sumunod sa kanya. O, hindi ba? Tinatanong ko lang naman, eh kung napag-usapan lang ninyo ni Amelita, ano, sasama daw ba siya o hindi? Eh pinag-iinitan na ng ulo kung nakikita ko yung tsura ng anak mo eh. Bakit nga? Parang mahulag ng isasagot. Yung sasabihin niya eh, pagod siya sa maghapong pagtuturo. Ikaw naman o, hindi mo pa naman pala nasasabi. Gumagawa ka lang ng hula kung ano sasagot mo. Tawagin mo nga, aba, kung hindi siya sasama kay Osmundo, magsabi agad. Mahirap maghintay sa wala yung tao. Aba, ba't na ibang salita mo ngayon? Pati ikaw kung nagtatanggol sa anak mo. Ngayon sa akin ka pa nagagalit at ikaw mo'y lagi ko nalang pinipilit yung anak mo. Alam mo, Oy, nahihiya na rin ako kay Osmundo. Kung pakiharapan mo parang may panlasa yung tao. Eh, etong pinag-uukulan natin ng pagod, hindi natin matiyak ang kalooban. Amelita! Diyan ka na pala, tata. May sasabihin ang inang mo. Ano po yun, Ina? Kinukumbida ka ni Osmundo. May binipisyo daw sa Kapitolyo. Susunduin ka raw dito ngayon. Pero Ina, marami akong ginagawa. Aba! Nakasagot na ako. Mag-ice-ice ka na. Pero Ina, Amelita, bukod tangi ka sa lahat ng anak ko ha. Walang yaka. Ikaw pa ang bunso. Ikaw pa natutong sumaway sa lahat ng gusto ko. Hindi ba sa simula pa lang? Ayoko niyang kinuha mong karera. Ayoko. Dahil magiging alangan ka sa mga kapatid mo. Hindi ka nahihiya niyan. Ang Kuya Norberto mo yung ehingero. Ang hipag may propesora. Ang di kong husi mo, abogado. Kahit ang mapapangasawa, abogada. Ang ate Lourdes mo, palibasay parmasyutika. Madaling nakapag-asawa ng doktor. Ang Dichin Pelisa mo, doktora. Nakapag-asawa ng doktor. Kanya-kanya ng bahay at kotse. Eh ikaw! Biyang mo nga ako? Ito bang ginagawa ko para sa sarili ko lang? Hindi ba't para sa kanya rin? Ayan! Hindi ako sunod ng anak mong yan. Kaya siya ang hirap-hirap sa trabaho. Siya ang halos lagi walang kinikita. Dahil laging abonado sa klase. Trabaho mali ang ginagawa. pero nasiyahan naman ako sa pagtuturo, Ina. Sabihin mo ang nasisiyahan. Paano ka makakapagreklamo? Eh, ikaw ang humingi ng karera niyan. Pero may paraan naman para makawala sa ganyang buhay. Nanay ko makapangasawa sa Osmundo. Bakit? Iba totoo ang sinabi ko? Sa laki ba naman ng kayamanan at lupain sa kahan ni Osmundo? Kakailanganin mo ko bang magturo? Tagal na nakikiusap sa akin si Osmundo at palagi ko naman napapanaw na para